Papasok sana sa gate ng multipurpose cooperative ng Barangay Bago sa Ibaan, Batangas ang truck na yan. Sa di kalayuan naman, makikita ang paparating na isa pang truck. Hindi ito huminto at nagdire-diretsyo. Nang makalapit, biglang umiwas ang paparating na truck at bumangga sa isang tindahan. Sumalpok naman ang trailer nito sa iniiwasang truck. Nasawi ang isang babaeng bumibili sa tindahan ng kooperatiba matapos tamaan ng mga debris ng pader. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng nakabanggang truck. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Wala siyang pahayag. Patuloy pa ang investigasyon. Mungkahi ni Senador Erwin Tulfo na tanggalin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at palitan ng kapital na pangnegosyo. At kaugnay po niyan ay makakausap natin mismo ang Senador. Magandang umaga po sa inyo, Senator Tulfo. Ms. Connie, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa sa mga oras na ito. Apo, welcome po sa Balitang Hali. Ito po ang unang tanong namin. Ano ho ang naging basihan ninyo sa inyo pong mungkahi na tanggalin na itong 4Ps at palitan na lamang ng pagbibigay ng beneficiaries ng capital o puhunan sa kanilang negosyo? Kasi ma'am, ang nakalagay sa batas ng 4Ps, dapat 7 years lang mamalagi ang isang beneficiaryo dyan. Apo. Unfortunately, meron pong iba dyan na 10, 11, 12 years na kasi nung mag-register siya, grade 1 yung anak niya, kung papatapusin mo hanggang grade 12, ilang taon na po yun, sobra-sobra na. Ang problema rin po, isa dyan medyo naaabuso. Tapos yung isa pa ho dyan, hindi na po natin sila tinuturuan na tumayo sa sarili nilang mga paa because aantayin na lang nila yung monthly na ayuda mula sa pamahalaan. Whereas pagbibigyan mo ng ikang puhunan, then they have to invest that and they know that it is for their future. Medyo mahirap po kasi, Miss Connie, na laruin mo yung para sa kinabukasan ng anak mo, isusugal mo. Ayun. Anong mangyayari sa iyo. Pero bago mo bigyan sila ng tools, bago mo sila bigyan ng pondo, kailangan mag-aral muna sila. At yung gusto nila. Karamihan naman, Miss Connie, based on our experience sa opisina ko, sa aming action center, hihingi na pang sari-sari store, or pang fishbowl, pang ice cream, pagtitinda ng mga simple online selling. Pwede namang ibigay dahil hilig niya na talaga yon. Kailangan lang ng konting supportan paano i-manage yung kanyang business para tumagal, humaba at lumaki pa, Miss Connie. Opo. Sige, gabayan po kami. Paano ba yung magiging sistema dito? Unang-una siguro sa monitoring. At pangalawa po, magkano ang ibibigay? Meron bang limit yan? Isang bagsakan ba? Kasi hindi na magiging monthly kanyo. Tama po yan. Right now, base po sa meeting namin ni Secretary Rex Gatchalian last week, actually, nagpapasalamat nga ako kay Secretary Rex kasi nung tayo nakaupo dyan noong 2022 after pandemic, nasa 4.4 million ang nasa 4Ps at may backlog na 800,000. Ang gusto ng Pangulo na reviewin at base na rin sa kahilingan ng ilang mga kababayan natin na mga kaanak ni chairman, mga kaanak ng mga government officials ang pasok dyan na hindi naman mahirap. So, ni-review natin. Pero, umiyak yung mga 4Ps members at umiyak yung urban poor. Sabi nila, baka pwedeng after pandemic na lang. So, pinagbigyan natin. So, ito na nga, nang nag-take over na si Secretary Rex at napag-graduate niya ang 1.4 million. Entonces, ang natitira na lang ngayon, 3 million doon sa listahan. Ngayon, by 2026, kailangan graduate na rin yung 2 million kasi sobra na sila sa 7 years. Ang problema ngayon yung aftercare, di ba? Anong ibibigay natin pag-graduate nila? Yun ang problem. Tapos, anong gagawin dito sa 1 million? Tapos may mga naka-standby ngayon ng 800 to 900,000 pag gusto pumasok sa 4Ps. Dito na papasok yung ating mungkahi na, sige, ganito na lang. Bakit hindi natin umpisahan by next year? Bigyan na lang natin yung kanilang tatanggapin sa loob ng isang taon. 5,000, kung 5,000 a month sila, ibigay mo na lump sum for 1 year, bali 60,000, di ba? So magtayo ka ng negosyo mo dyan, or dalawang anak ko, tatlong anak ko, sige, bigyan natin. Gawin natin 7,000 na ang matatanggap mo, 7,500, which will be around 72 something thousand times 1 million. Okay. Abutin na 72 billion.
Okay. O isang bagsakan yun. Pero sabi nung iba naman po, hindi ho kaya lalong mas maabuso, no? Ano ho ang magiging safeguards para hindi ito maabuso? Halimbawa, meron ba kayong katuwang na magbibigay po ng monitoring syempre doon sa mga magla-livelihood training po, no? Baka naman kasi malugi naman sila sa umpisa pa lang. Ang DSWD, meron sila mga monitoring tulad na sa Sustainable Livelihood Program, meron silang monitoring. Ganon din yung sa SLP, ay sa 4Ps, may mga monitoring sila. Pwede rin natin patulungin ang TESDA or other agencies para mag-monitor. Besides, Miss Connie, pag ikaw ay padre de pamilya o nanay ka ng mga bata, solo parent ka, you will make sure na yung binigay sa yung puhunan, susubukan mo talagang ipangpuhunan yun. You will not gamble that. Kasi it's the future, your future. And then, to a statement na sasabihin ng DSWD ng gobyerno, Miss Connie ha, pampuhunan ito yung kapalit ng monthly. Imbis na monthly namin, one lump sum namin sa iyo, 72,000 o 60,000 para magtayo ka ng negosyo mo. Okay? So, hindi labas na kami dyan pag hindi mo napalago ito. Kaya kailangan i-monitor din pa rin siya, Miss Connie. Okay, so ibig sabihin, once nabigay na po ito, hindi na nyo bibigyan kahit manghingi pa at magmakaawa, wala na sila dun sa listahan binigyan mo na ng next year. Opportunity, Miss Connie, kasi dyan natin, kaya maraming naghihinanakit din ng mga mahihirap na Pilipino na nagtatrabaho pero mga gwardiya, janitor, tricycle driver, hindi sila pasok sa 4Ps dahil may trabaho sila. What does it tell you? Unfair naman din sa kanila, di ba? Ito, sasabihin ng mga ito, huwag na lang kami magtrabaho para pasok kami sa 4Ps. Kami nagbabanat ng buto, wala kaming ganun. Yun ang hindi na kasalanan ng gobyerno. Binigyan ka ng chance, di ba? Walang iniwan yan, Miss Connie, sa isang kapatid, sa isang pamilya, hindi naman lahat ng anak successful, di ba? Meron yung medyo mahina, yung hindi nakapag-aral. Yun ang tutulungan ng lahat ng mga kapatid, di ba? Siyempre, mananawa rin tayo mga matatandang kapatid. Kung bunso nating kapatid dyan, buwan-buwan nanghihingi, medyo mahihiya ka na rin. So, ang gagawin natin na medyo nakakaangat ng konti, pag-ipunan natin, bigyan natin siya ng pampuhunan para sa pamilya. O ito, Totoy, o Neneng, o Inday, magnegosyo ka yan, ito contribution namin. Siyempre, gagawin mo lahat para ikaw nga may tawid mo yung pamilya mo. Alright. Sir, ito naman, samantalahin na rin po namin yung pagkakataon, Senator. Isa ho kayo sa mga gustong matuloy ang impeachment trial. Hindi po ba ito pagsuway sa tingin ninyo sa desisyon naman ng Korte Suprema? Actually, patapos ko nang basahin yung 93 pages na file na binigay sa akin. Ito yung dahilan kung bakit inabot na naghingi yung Senado na hanggang August 6, Wednesday. Patapos na ako dito. Nakikita ko, mukhang may punto naman yung karamihan at majority ng sa Senado na sinasabi nilang unconstitutional, sabi ng Kongreso. So, mukhang sa tingin ko nga, mukhang magkakaproblema. Magiging president, pag sinuway naman natin ang konstitusyon, para Miss Connie, na nanumpa ako last week ng bagong upong senador na I will obey and defend the Constitution. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Ibig sabihin, sinusuway mo yung Constitution because labag sa Constitution and then isa ako doon sa lalabag. Pero ang pakiusap ko lang sana, kung maaari, kung magpa-file man ang Congress ng motion for recon, dapat reviewin ng Supreme Court, tapos iba yung kanilang desisyon. Sana hindi pa with finality yung kanilang desisyon kasi wala pa naman sinasubmit na motion for reconsideration ang Kongreso, Ms. Connie. Alright. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, Senator. Maraming salamat, Ms. Connie. Magandang tanghali po. Yan po naman si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Development Chairman, Senator Erwin Tulfo. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang 2 estudyante matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang bahay sa Zamboanga del Sur. Cecil, ano nangyari?
Rafi, batay sa investigasyon, nawalan ng preno sa palusong na bahagi ng kalsada ang sinasakyang motorsiklo ng mga biktima habang papunta sa kanilang paaralan. Sa kuha ng CCTV, huli kang ang biglang pagsalpok ng motorsiklo sa bahay na yan sa Barangay Santa Maria sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Nasawi sa insidente ang 2 babaeng angkas. Sugatan naman ang lalaking rider. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Habang nasa taas ng tricycle sa diversion road sa Iloilo City, sumasayaw ng halos nakahubad na po ang lalaking yan. May kasama pa siyang isang lalaki na tila nagsasagwan pa. Babala po, wag hong gagayahin dahil peligroso. Natukoy na ang lalaking nakahubad habang sumasayaw sa ibabaw ng tricycle, pati na yung tricycle driver na nagmamaneho noon. May 2 pa raw silang kasama. Nagpunta na sa pulisya ang grupo nang malaman nilang pinaghahanap na sila ng mga otoridad. Paliwanag sa pulis ng lalaking sumayaw, ginaya niya lang ito sa isang video na nakita niya mula sa ibang bansa. Ayon sa LTO Region 6, nalagay sa panganib ang mga sakay ng tricycle at mga motorista sa paligid nito. Bibigyan ng show cause order ang tricycle driver. Pagbabawalan naman daw nilang makakuha ng driver's license ang iba pang sangkot sa video kung wala pa silang lisensya. Hingi tayo ng karagdagang detalye sa pag-alis sa bansa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit sa India. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, pasado alas 10 ng umaga lumipad si Pangulong Bongbong Marcos patungong India para sa kanyang state visit. Nais daw ng Pangulo na magdala ng mga konkretong benepisyo para sa mga Pilipino ang biyahe niyang ito. Sa kanyang talumpati bago umalis, sinabi ng Pangulo na ilan sa mga nais niyang maging resulta ng state visit na ito ay mas murang gamot, mas magandang connectivity at mas abot kayang pagkain para sa lahat. Pumunta raw ang Pangulo roon sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Inaasahang pipirma si Pangulong Marcos ng ilang bilateral agreement. Makikipagpulong din daw siya sa business community at sa Filipino community. Highlight ng Pangulo ang matagal ng relasyon ng Pilipinas at India. Bukod sa 75 taon ng diplomatic relations, malaki raw ang impluwensya ng India sa lengguwahe at kultura ng mga Pilipino. Marami rin daw pagkakapareho ang Pilipinas at India gaya ng paniniwala sa kahalagahan ng isang rules-based international order. Kabilang dito ang UNCLOS, pati na ang pangangalaga sa karapatan ng seafarers. Pamumunuan daw ng Pangulo ang isang business delegation sa New Delhi at Bengaluru para makipagpulong sa IT sector at pag-usapan ang maaaring investment opportunities. Kamakailan lang, inaprobahan ng pamahalaan ng visa-free entry ng Indian nationals papuntang Pilipinas. Kaya isa rin sa inaasahan ng Pangulo ay mapalakas ang turismo sa bansa. Narito po ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. It is incumbent upon us now more than ever to maximize the opportunities in trade and investment with the world's 4th largest economy. I look forward to a productive visit and much closer Philippines-India relations. Rafi, Biyernes inaasahang nakabalik na sa bansa ang Pangulo. Sa ngayon, itinalagang official caretakers sina Executive Secretary at mga kalihim ng Department of Agrarian Reform at Department of Education. Yan ang latest mula rito sa Villamor Air Base. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. A shining Monday, mga mare at pare, bilang isa sa mga attendee, masasabi kong one for the books ang GMA Gala 2025. A night to remember ang pagsasama ng biggest names sa showbiz at kapuso executives para ipagdiwang ang 75th anniversary ng GMA Network. Balikan ang highlights sa report ni Nelson Canlas. Star-studded, sophisticated, and heartwarming. The GMA Gala 2025 served nothing but unforgettable stunning moments. Elegant in white sina PBB Celebrity Collab big winner duo Mika Salamanca at Brent Manalo. It's my first GMA Gala po. Yes po. It's my second time. Kabado siya before, pero since ngayon may duo na siya para... Kasama na po ako.
Big winners din ang dalawa na nanalong couple of the night. Glowing as always si star of the new gen Jillian Ward in a powerful red gown. Mala Prince Charming naman si pabansang Ginoo David Licauco in his pink tuxedo, deserving of his GMA Gala Best Dressed Award. Nang matanong kung bakit di sila magkasabay sa blue carpet ng other half ng barda na si P77 star Barbie Fortesa, I wanted to give her spotlight. Siyempre, with P77, di ba? Kailangan, she deserves that. talaga namang on the spotlight si Barbie na looking fierce in her red wine tube gown. We combine sophistication with femininity, softness with sultry, and sophistication with grace. Serving fierce queen energy rin ang kanyang Beauty Empire co-star na si Kailin Alcantara, who won the Best Dressed Award. Scene stealer naman si Carla Abellana na lalong nagmukhang glowing sa kanyang sunny yellow gown. Another scene stealer si PBB Celebrity Collab third placer Esnir na maladyosa ang atake sa kanyang blue and white outfit. Giving big star vibes naman ang kanyang kaduo na si Charlie Fleming in her orange butterfly-inspired outfit. Kinilala namang big young star of the night si Will Ashley na rumampa kasama ang kanyang mom na si Clarice de Guzman. Big young star of the night din si My Father's Wife actress Wynonna Collins. Blooming and giving superstar energy si Shuvi Etrata in her white gown and deep red rose-inspired shawl. Looking dapper din ang kanyang kadate, ang kanyang TDH na si Anthony Constantino in his white tuxedo. Hiwalay na rumampa ang dalawa sa blue carpet. She is my date, of course, but without a doubt, I want to give the carpet to her. She's earned all of that spotlight. So I want him to, kayanin niya at i-enjoy niyang moment on his own. Exuding elegance ang Dust Bia duo with Dustin Yu in white tuxedo and Bianca De Vera in nude pink gown. Royalty personified naman si Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Bago rumampa sa blue carpet, nag-shine na ang Dongyan sa Get Ready With Me video kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Donning a hand-painted gown and looking like a fine work of art naman ang global fashion icon na si Heart Evangelista, kasama ang asawang si Senate President Chis Escudero. Really a work of art. This is what I am passionate about. It's leather sewn together and then it's one of a kind. Heart stealer naman si Alden Richards sa kanyang dark tuxedo. Hall of Famer na sa GMA Gala Awards si Alden along with Heart, Marian and Dingdong. Simple yet sophisticated ang sanggandikit for real stars na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Power couple din ang dating ni Bianca Umali at Ruru Madrid in gold and cream ensemble. Elegant din sina The Clash hosts at kapuso couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz. Looking ethereal ang mga past at new gen sangres na sina Kylie Padilla, Faith Da Silva, Sanya Lopez, Kelvin Miranda at Angel Guardian. Bukod sa celebrities, serving dignified looks ang GMA Integrated News personalities. All throughout the 75 years, yung significant majority ng buhay namin ay na-dedicate namin sa GMA. Kaya we are just extremely happy to celebrate tonight. Sarap lang sa feeling to be part of the 15 years of that 75. It's no joke to last in a network and that really value loyalty, which is GMA. Naroon din siyempre ang GMA Network Executive sa pangunguna ni na President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Committee Chairman Joel Marcelo G. Jimenez at GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez. Dumalo rin si dating GMA Network President Menardo Jimenez at Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Thank you for being with us for all these years and we promise na ipapagpatuloy namin yung paggawa ng mga makabuluhang content and ang pagbibigay ng serbisyong totoo. To all the men and women of GMA, both in front of and behind the cameras, kayo ang puso ng GMA. Your dedication, creativity, passion and integrity define what we are.
and your collective work and efforts have made GMA what it is today. Maraming salamat sa inyong lahat. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.